Naku po, pagkatapos ng 8 rounds ng rapid event, aba, Wesley So, isang talo, 7 tabla. Wala pang score. At ito po yung huling pagkakataon niya na last round kalaban niya pa walang iba kundi ang World Rapid Champion. Former World Rapid Champion. Tinalo nito si Magnus kaya nag-champion. Grandmaster Abdusattorov Noderbek. Manalo naman kaya si Wesley kahit isa lang. Aba, tingnan natin kasi dito po magkakapisakan eh. Puti po dito si Noderbek, itim si Wesley. Nag-depot po si Noderbek, D5, Knight F3, Knight F6, Bishop F4. Tinirahan si Wesley ng London na kung saan pag London, pusang gala, daming tabla niyan. Kunat niyan eh, solid yan eh. Pero Wesley So, may planong matindi. Nag-C5 eh. Pagka C5, nag-E3. Nag-Knight C6, tumira po ng Knight dito. Typical na London. Nag-E6, nag-C3. Yan po yung pinaka-basic ng London. At kadalasan dyan, simple development, castling, iba nagaganon. Pero, pinili po ni Wesley yung isang anti-London na magkakaroon po ng malaking imbalances dahil gusto niya ng manalo. Ang tinira po ni Wesley, Knight H5. Napakaaga niyan. Hindi normal na ginagalaw mo agad yung knight mo sa gilid eh. Kasi isa pa, no, inatake mo yan, makakagalaw naman yan eh. Di ba? Hindi naman siya trap. Inatake ka ngayon, pero may F6 yan. Pag H6, mag-bishop H4, and then G6 ka lang. So, sobrang kakaiba na po yung setup na pinili ni Wesley. Weird po yung mga pawn moves na nangyari, may knight pa sa gilid. Pero ang mga idea po niyan, kaya po yan na ganyan, kasi kukulungin po yung kabayo dyan eh. So, para may tatakbuhan. Yan lang po yung pinaka-plano niyan. Anyway, ang ginawa po dito ni Noderbek, nag-bishop e2 which is the main line. Kasi nga hindi naman makukulong yung kabayo. Nag-capture naman po sa may D4 itong si Wesley. Binawi po yun ng kabayo tapos umatras lang. Kasi inaatake po eh. Kaya umatras yung kabayo sa G7 na sinagot ng castling and then knight takes D4 na si Wesley. Medyo mabilis pong tumira si Noderbek pero novelty na po yan eh. Balik lang po natin no. Dito po kasi ang linya talaga E5 no. E5. Kaso naramdaman siguro ni Wesley masyado kang mabilis sir. Kainin ko nga ito para maiba naman. At pagka takes nga po, kinapture lang ng pawn, medyo mabilis pa rin si Noderbek, sinagot po ng knight F5, hitting the bishop, tumakbo sa G3, tapos bishop D7 lang dito si Wesley. So, sa posisyon po na ito, ang sabi po ng engine, halos equal. Pero pagdating sa oras, lamang na naman yung kalaban ni Wesley. Si Noderbek, ang taas 25 pa, hindi pa nababawasan, no? Nadadagdagan pa nga eh. Anyway, may kabigla-biglang pangyayari ang naganap. Kasi si Noderbek siguro, binibilisan niya yung tira pero novelty na, hindi na po pasok sa preparasyon niya. Nag-blunder ng matindi at siya po ay nag-ipor. Alam niyo pag ganitong posisyon, na yung kalaban yung hindi nakasting, normal yan eh, nabubuksan mo yung gitna. Kasi nga, yung king nasa gitna para maatake mo. Pero, grabe pala mali yan. Dahil sisimplihan lang yan eh. Kinapture lang po yan. Pagka knight takes e4, simple bishop c6 will give Wesley advantage. Dahil babagsak po yung pawn. Ayun no. Sa sobrang bilis tumira ni Noderbek, nakalimutan niya na yung simpleng bishop c6. At ang ending, lalamang naman si Wesley. Pati sa oras, medyo dumikit na. So, pagka bishop c6, tumakbo yung kabayo, knight takes d4 lang si West. At bumalikwas na po yung time. Lumamang na si Wesley ng sobra. Bilis tira ka, eto sa'yo ngayon. Bilis talo ka ata. Anyway, tingnan natin kung ano nangyari, kung nanalo ba si Wesley. Lamang na daw, 1 pawn up eh. Ang nangyari po kasi, nag-bishop c4, nag-e5 lang. Tumira po ng f4, talagang ginugulo, pero sinagot lang ni Wesley ng b5. Well, b5 is good, pero ang best move, second best kasi yung b5 is queen b6 immediately. May pressure doon, may pressure dito. Ang pinakagustong gawin ng engine, magkakastling daw later on sa queen side. Pero b5 yung ginawa ni Wesley, tumakbo po yan, and then nagtira lang ng b4. Grabe ka, excellent move mga pinapawala ni Wesley ah. Inatake yung kabayo, tumalon. Kaso tinirahan lang ng F5. Another excellent move. The only way to continue para magkaroon ng advantage na kung saan hindi po tinakbo yan. Kasi pag tinakbo po yung kabayo, E4, simple ka lang, castling, tapos ang labada, 1 pawn up, ang lakas ng pass pawn. So, masyadong madali yon. So, ang ginawa po niyan, kinapture na lang po yung E5. Manggulo na lang tayo na sabi ni Wesley, I'll take your knight.
And ano bang plano nun? Bakit binigay one piece down? Anong panggugulo dun sinasabi mo, coach? Kasi may bishop c4. So ang ending po kasi kahit one piece down siya, yung king ni Wesley hindi safe. Hindi safe. Pero sabi ni Wesley, wala akong pakialam kung di safe yan. Knight f5 lang ako, hamunin natin yung reyna mo, palit-palit natin. This is completely winning kasi one piece up pag napalit yung reyna. Kaso nag-queen b3 lang. So may threat po ng mga check-check dito, pero sinagot lang ni Wesley ng queen b6. After queen b6, tumakbo yung king at kinaslingan lang ni Wesley. So eventually, nagkasing pa rin si Wesley sa may queen side. Medyo nakakatakot lang sa unang tingin po yan. Sa kadahilanan na medyo nakabuke. Kaso, lahat po yan ay okay lang dahil completely winning na ang black dito. One piece up at safe na yan. Tingnan nyo po yung ginawa ni Wesley. So pagka bishop check po, tumakbo. Kinapture yung kabayo, tinex lang, and then pumasok yung reyna. Check humarang lang yung reyna ni Wesley. Kinapture yung f5 at kung titingnan nyo, parang nakakatakot pa. Baka may mga tulak, may mga ganon, may pressure po dahil yung king ni Wesley hindi ganon ka-safe. Pero hindi kinabahan si Wesley. E3 lang. Number 1 engine mo, what's the point of E3? Unang-una, yung tulak po na ganyan, sasagutin po yan ng ganito. Mapapalit po yung bishop. Pangalawa po, pag nagpin ka lang na ganyan, yan yung tinira, may rook doon. Tinulak yung E3 para mabuksan yung bishop. At dahil hindi na po pwedeng mag-defensive play yan, example, dito kakapturein lang yan Ayan, tapos pagka-takes mo, libre yun So, ganun lang mangyayari, hindi pwedeng depensahan. Ang ginawa na lang po niya, nag-queen f6. O baka counter na lang doon, pero kinapture lang ni Wesley. Nag-king move, so inaatake yung reyna, di ba? Tinirahan lang ni Wesley ng bishop po sa may c5. Bakit? Hinarangan yung pagka-atake sa reyna, may threat na tulak. So, ang ginawa po niya, nag-rook lang po sa e1 na sinagot ni Wesley ng bishop lang doon. Ano mga idea po niyan? Umatras lang para pwedeng ganituhin. At hindi lang yon, pwede din pong tumulak, check. Halos mati po, di ba? Anyway, dahil po sa mga threat na yon, si Noderbeck napa-king move na lang sa f1. At yung next na tira ni Wesley, queen d7, napa-resign si Noderbeck. Dahil may maraming threat, isa. Pwede nga din po ito ano pang gagawin mo? Pwede din ata doon. Dami Ang daming threat. Sobrang daming threat, guys. So, dahil doon, talagang wala. Give up na si Noderbeck. At finally, naka-score din sa wakas. Ito po ang, bago natin ipakita yung standing, tingnan nyo muna accuracy ni Wes. Pusang gala, parang engine dito si Wes. 98%. Lakas ni Wes dito sa game na to. Alam niyo si Wesley, nakakainis sa kanya talaga maraming tabla. Totoo yun. Hindi natin i-deny yun. Ang nakakabilib naman sa kanya, pag kailangan niya manalo o gusto niya manalo, may mga laro siyang ganitong napaka-accurate. So, sana consistent siya na laging accurate na ganito. Nakakatuwa pag ganito kaganda yung laro niya. Anyway, ano po ang standing? Ito po ang standing after round number 9 ng rapid event. Leading po si Nepo with 11 points. Sumusunod si Alireza at MBL. Tatlo sila. So, 11 sila ngayon, magtatakot 9 rounds lang, but 11 times 2 po kasi yung score. So, basically, 5.5 ang score ng mga yan. And then, si Lebon, may score po siya na 5 points, so kaya 10. And then, Wesley, 4.5 together with Nakamura at Dominguez. Si Noderbeck, dahil natalo, 8 together with Pabi. At Kulemba at si Prag Nananda. Hindi talaga pang rapid si Prag, Malakas si Prag sa sa long game, sa blitz. Anyway, ano po ang mangyayari? Tapos na ba ang laban? Hindi pa. Itutuloy po yan para po sa Blitz event naman, tapos i-add score para malaman ko sino yung champion. Gusto ko sanang i-live to, kaso nagsisimula po ito 2:00 ng madaling araw sa Pilipinas. Hindi ko alam kaya kung magising na ganun. Nagpapahealthy ako kasi may dadating akong tournament Pupunta ako ng Tuesday sa Hong Kong May event to na lalaro kami ng asawa ko. So, hindi ko nga mag-practice Kaso di nagpa-practice. Anyway, hanggang dito lang tayo. Abangan nyo po yung mga ibang game. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Don't forget to follow and subscribe. Like and share. God bless mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.